Ang next step na gagawin natin is to set up the waypoints kung saan magna-navigate yung tractor natin. Para magawa natin yon, gagamitin natin itong programming code na nakalagay dito sa computer ng RoboTractor. So kakabit natin ito sa USB port ng ating laptop and we can start with our programming. Para makapag-umpisa tayo sa ating task ng pag-program sa RoboTractor, kailangan natin ng mga sumusunod na programs. Itong mga programs na ito ay install natin sa laptop para magamit. So unang software is yung Arduino IDE. So yung Arduino IDE, dito nakalagay lahat yung codes na i-upload natin sa ating RoboTractor. Second software is yung Mission Planner. Yung Mission Planner, dito naman natin i-visualize yung mga waypoints at dito rin natin kukunin yung coordinates ng waypoints na ilalagay natin sa ating Arduino IDE na eventually i-upload natin sa RoboTractor. Isa ring software that we need to install is yung tinatawag nating mLead Flow. Ito ay isang apps na available sa Google Play na i-install nyo rin sa inyong Android device. Tingnan natin ngayon yung Arduino program. Dito sa folder na to nakalagay yung Arduino program para sa RoboTractor. So sa loob ng folder may dalawang files. Ito yung coordinate converter at saka RoboTractor codes. So tingnan natin yung RoboTractor codes file. Ito yung nilalaman ng RoboTractor code file. So nandito lahat yung codes ng tractor natin. So hindi nyo na siguro kailangang aralin pa yung mga codes na to, pero may mga items kayong pwedeng palitan para gumana yung robot natin at may program natin na maayos. So una dito is yung radius. Itong radius na ito is the distance of the robot doon sa waypoint na inassign natin. Halimbawa, nandito yung initial location ng tractor natin and nag-assign tayo dito ng waypoint. Let's say this is waypoint 1. And naglagay pa tayo ng pangalawang waypoint. Let's say dito, sabihin natin this is our waypoint 2. Itong radius na ito pertains to an invisible area sa paligid ng waypoint. Wherein, pag nakapasok o na-detect ng robot yung loob ng radius na to, either hihinto yung robot para tapusin yung buong program or pupunta siya sa pangalawang waypoint na inassign natin. So, mangyayari dyan is pag nag-start ng mag-navigate yung robot natin papunta sa waypoint 1, so once na yung robot natin ay ma-detect niya itong radius na ito, pupunta na siya sa pangalawang waypoint. Kasi yung pangalawang waypoint natin, meron pa rin siyang radius, i-maintain niya yung radius na 1.75. So pag nag-navigate na yung robot natin sa pangalawang waypoint, so if this is the last waypoint, hihinto na yung robot natin kasi yun ang nakalagay sa program. Ang value ng radius na to, pwede nating palitan depende sa accuracy ng ating GPS units. Pag naka-RTK tayo, pwedeng mas mababa pa sa 1.75. Let's say 1.5 or 1.25 or even 1 meter ay pwede. And also, isa rin sa mga nakaka-apekto sa accuracy ng RTK natin is yung location natin. Kung maraming puno or maraming building sa paligid or cloudy, mas bababa yung accuracy ng ating RTK. Pangalawang parameters na papalitan natin in this program is yung value or yung coordinates ng easting at saka northing. Remember na dalawa ang coordinate system na gagamitin natin. Yung latitude and longitude at yung Universal Transverse Mercator Coordinates or UTM coordinates. So familiar na kayo dito sa lat and long. Ito yung mga values na nakikita natin sa Google Maps at saka ito rin yung values na tinatanggap ng Mission Planner. Ngayon, tingnan muna natin itong latitude and longitude. Kung pupunta tayo sa Google Maps, makikita natin, halimbawa, dito sa USD, ang coordinate ng open field, itong USD open field ay 14.608549. So, yan yung latitude. Ang longitude naman niya is 120.9885863. So, ito yung latitude.
and ito naman yung longitude. Kailangan ma-convert natin itong value ng latitude and longitude sa UTM coordinates. Ang UTM coordinates ay northing at easting. Kasi UTM coordinates ang tinatanggap ng Arduino IDE. Kailangan ma-convert natin yung latitude and longitude coordinates to UTM coordinates para tanggapin ito ng ating Arduino program. Dito sa section na to, tayo maglalagay ng mga coordinates or ng waypoints. So in this case, meron lang siyang dalawang waypoints. Ang waypoint 1 is accepted by Arduino code as 0 and yung waypoint 2 naman is accepted as 1. So diyan tayo maglalagay ng coordinates and pwedeng madami up to 250 waypoints. Paano ba tayo maglalagay ng waypoints? Paano ba tayo magdi-design ng waypoints? Para makapag-design tayo ng waypoints, gagamitin natin ang Mission Planner software. Kasi ang Mission Planner ay may maganda siyang GUI or Graphical User Interface na madali tayo makakapag-plot at makakapag-design ng waypoints. Pagbukas natin ng Mission Planner software, ay pumunta kayo dito sa Flight Planner. Nilagay na natin yung home location ng football field. So ang home location ng football field ay latitude 14.6, 083343 at longitude na 120.9897971. So ibig sabihin yan yung nire-recognize ng Mission Planner as your home location. Okay, yan yung tinatawag nating base location dito sa Mission Planner. Halimbawa, gagawa tayo ng mission dito sa area na to. So ang gagawin lang natin is magki-click tayo ng waypoints. So let's say dito natin ilalagay yung tractor initially. Okay, so diyan natin i-set up yung tractor. So initially, magse-set up tayo ng waypoint 1. So sabihin natin gusto natin papuntahin dito yung tractor natin. So yung tractor natin pupunta muna dito sa waypoint 1. Maglagay pa tayo ng waypoint 2. So just click on the screen. Tapos sabihin natin dito yung waypoint 3. Ang gagawin ng tractor, once na nilagay na natin yung mga waypoints sa Arduino program at in-upload na natin ito sa Arduino IDE, ang gagawin ng tractor, from its initial location, pupuntahan niya yung waypoint 1. Pag na-detect niya na yung radius na inassign natin, pupunta siya sa waypoint 2 and followed by waypoint 3. Kung itong waypoint 3 ang last na waypoint natin, according doon sa program ng Arduino code natin, hihinto na dito yung tractor. And mapapansin natin dito sa baba, nandito yung latitude and longitude values ng mga waypoints na inassign natin. So ito yung waypoint 1, ito naman yung waypoint 2, and yung waypoint 3. Kailangan ma-convert natin ito sa UTM coordinates dahil yun ang tinatanggap ng ating Arduino code. Madali lang naman mag-convert ng latitude and longitude coordinates sa UTM coordinates. Meron na tayong inihandang Excel program para dyan. Doon sa Robot Tractor folder ay makikita natin itong coordinate converter. Dito natin ilalagay sa column na to ang latitude and longitude. So balikan natin yung mission planner. Yung waypoint 1, i-copy nyo lang at i-paste dito sa latitude. Ganon din naman dito sa longitude. I-copy nyo lang at i-paste dito sa column na to. And automatic, ikino-convert na ng Excel yung values ng latitude and longitude. Ganon din ang gagawin sa waypoint 2 and waypoint 3. So once na ilagay na natin lahat ng mga waypoints at na-convert na ito sa UTM coordinates, i-copy lang natin itong column na to at ilipat natin sa ating Arduino code. Pagkatapos nun, nakalagay na yung waypoints natin sa ating Arduino IDE na ready nang i-upload sa ating Robotractor microcontroller.
Currently, naka-set up na yung base station natin. So, we are using MLED Reach RS Plus. And nandoon yung rover natin. So, nandoon yung tractor. So, makikita nyo dito sa Wi-Fi connection ko, may dalawang device na nag-stream sa Wi-Fi, which is yung Reach base at saka yung tractor. So, kukonekta muna ako dito sa tractor Wi-Fi connection. So dito ko makikita lahat ng information tungkol doon sa ini-stream na data ng Wi-Fi. So i-click ko tong MLED Flow apps. And i-click natin itong tractor. So kukonekta siya sa tractor. So nandiyan lang yung setting ng tractor, tractor GPS. So currently nasa float ano siya. So medyo maganda na rin yung connection niya, no? Nakakakuha na siya ng magandang data. Ang pinakamataas sa setting niyan is fix, which is yung green na nakita nyo kanina. So pag titingnan nyo itong tractor icon na yan, and i-click nyo itong reach panel, so lalabas naman dyan yung actual na data or coordinates na ini-stream nung GPS natin. So yan. And makikita nyo yung location ng base, which is yung green dot, at saka yung location ng tractor natin, which is itong bilog na ito. So again, pag nag-green siya, meaning mas maganda ng connection niya or nakakakuha na siya ng fix na data. Currently, based sa data na ini-stream ng Arduino, ang ating tractor ay nandito sa location na to. So ang gusto natin ay gagawa tayo ng waypoint. Siguro simple lang. Magkiklik tayo dito ng pupuntahan ng tractor. So dito. Tapos pababalikin na lang natin siya dito sa initial location niya. So we have two waypoints. Yung pupuntahan ng tractor, yung waypoint 1, ito. Pagkatapos niyan, gusto natin bumalik yung tractor sa waypoint 1. So ganun lang munang kasimple. And pagdating niya sa waypoint 1, ang gusto natin mag-i-stop lang yung tractor. So meaning to say, tapos na yung yung mission niya. Sinet up na natin yung tractor and naglagay na rin tayo ng waypoints. Unang waypoint niya is sinet up natin dito. Pagkatapos niya marating yung waypoint na yon, babalik siya sa original location. So nandito naman yung natin, Arduino IDE. So currently nasa manual mode siya. And the distance niya from the first waypoint is 12.41. So I think ready na natin paandarin yung tractor, no, papunta sa kanyang first waypoint. So i-shift ko na siya sa autonomous mode. Okay. Tapos i-first gear ko na siya. So autonomously hahanapin na niya yung first waypoint. So nagre-reflect naman dito sa kanyang serial monitor na unti-unti na siyang lumalapit sa first waypoint. So narating na niya yung waypoint 1. So expected naliliko na yung tractor. Ayan. So the tractor is now looking for waypoint 2, which is yung sinet up natin dito sa area na to. So mapapansin nyo rin na yung tractor, kinokorek niya yung sarili niya habang nagna-navigate. Ang sinet up nating distance is 1.75. Yung radius distance is 1.75. So once na ma-detect ng tractor yung 1.75, hihinto na siya. Ngayon ay malapit na rin siya doon sa desired distance. So 2 meters. Yan.
Okay, so narating na ng tractor yung waypoint 2 na sinet up natin. Okay. So ngayon, naka-brake yung dalawang gulong, and para i-reset yung tractor, i-neutral nyo muna and i-off yung microcontroller and i-on nyo uli. So pag on nyo dyan, na-reset na yung yung program. So uulitin na naman niya yung cycle from waypoint 1 papunta ng waypoint 2 hanggang matapos niya yung buong mission.